Yun. So, meron tayong problema mga ka-agri sa ating mga nilipat na tanim nung nakaraan. At dahil tayo ay naglagay dito ng mga pipino, ay mapapansin nyo naman, mga putol, mga ka-agri yung puno, wala doon, halos doon, meron din, wala din dong wala din dong mga dahon yung nilipat nating mga pipino. Ayan, katulad nito. Ayan, ito pa talaga namang napeste yung ating mga tanim na pipino dito. Ayan. So, meron din dito mga ka-agri, hindi napansin ko kahapon, hindi lang pala pipino yung binanatan. May yung okra natin dito mga ka-agri sa gilid. Wala ring dahon. Ayan din Talagang pinahirapan yung natin okra. Noong nakaraan marami ng dahon ito. Ang napansin ko kahapon, kakunti na. Ayan, so isa sa mga dahilan kung bakit yan ay walang dahon mga ka-agri ay kinakain ng bayawak. Ayan. So nakita ko kahapon, ay nung isang araw pala nung ako nagpunta dito, nakita ko yung bayawak ay galing dito sa farm. Nandito siya sa bandang ito dahil nandito yung tricycle. So pagdating ko nung tricycle dito, pagtigil ko, nakita ko siya nandito. Tumakbo pupunta doon sa may sa may gubat doon, sa may kawayanan. So nandoon yung kanyang bahay. So akala ko nung una baka yung kumakain mga ka-agri dahil may baka doon. May baka dun sa part doon, may bulo, yung bagong anak. Nakita ko naman, wala namang bakas, wala namang tapak ng baka. Hindi rin naman sira-sira yung mga balag natin. So sabi ko, nagtaka ako, sabi ko baka naman grasshopper yung kumakain or kung anong mga insekto. Ito lang naman yung kinain nila talaga, yung mga bagong sibol lang, yung mga tinanransplant natin. Ay yun na nga, na-confirm ko na kung sino kumakain mga ka-agri. Kumakain ay walang iba kundi bayawak talaga. Nagtaka nga ako, sabi ko kumakain ba ng damo, ng dahon ng bayawak. Ayan, pati yung pakwan natin dito mga ka-agri, wala ring dahon. Wala ring dahon dito yung pakwan natin. Ayan. So tinanim ko yan diyan, sabi ko itatry ko kung magkakaigi yung pakwan. Hindi magkakaigi dahil merong peste. Merong bayawak na nangakain ng dahon. Ayan. So walang malalaki na mga ka-agri, yung mga ganito na yung nilipat natin dito. Mga ganyan na. Ayan, katulad dito, magkakasabayan yung mga yan. Ito, wala na ring dahon, inunti-unti na. Ayun, wala na rin. Ito meron pa. And then the rest na yun, yun, kinain na lahat, pati dito sa gilid, Ayan, natira na lang yung mga ganito kalalaki mga ka-agri, yung hindi niya na kayang anuhin. Pero dito, ayan, wala rin talbos ito mga ka-agri, kinain din. Ayan. Ano kaya magandang pwede natin gawin mga ka-agri sa bayawak na nangakain ng tanim natin. So nakita ko naman hindi pa naman siya gaanong kalaki, maliit pa naman, layagan pa kung tawagin dahil wala pang siguro yung mga 1 kilo pa lang yun. Ay anong ari natin gawin doon mga ka-agri? Ari nating hulihin, hindi at ilayo. Ililigaw parang pusahan Ayan, so titingnan natin kung ano magiging pwede natin gawin doon. Mag-comment naman kayo sa baba or kung gusto nyo hulihin nyo. Ayan. Pati yung tanim natin dito mga ka-agri na kamote. Ayan. Nananalbos pinapanalbusan na. Ayun. So paano kaya ito lalaman? Pinapanalbusan naman. Talagang hindi nakakatuwa yung bayawak mga ka-agri. At nakakapinsala ng mga tanim. So pansin nyo naman, malalaki na yung mga pipino natin. Yan yung mga una nating tinanim. At sabi ko nga papahabulan ko ng iba na pipino para kahit pa paano ay matanaman natin dahil hindi nagkaigi dito yung hindi nagkaigi dito yung kamatis, kaya nilagyan na natin ng pipino. Sabi ko sana magkaigi. Nagkaigi naman yung iba. Ngayon yung huli tinatanim natin talagang pinipinsala naman ng bayawak. Ayan. So bali yung dalawang bayawak nandito, yung isa nandito sa may santol dito, tapos yung isa ang bahay ay dito. So tuwing umaga nakikita ko yun, nagtatalo na dyan sa ilog pagka nakikita ako. Ang pinagtataka ko nung nakaraan, pagdating ko, nandito ako sa pesto dito sa may dito sa may graba dito. Yan, dito sa part na to. Nakaganyan ako. Dumadaan yung bayawak galing doon. Sabi ko sa inyo kanina, dumadaan pa pag ganun. Hindi siya tumatakbo mga ka-agri. Nakano lang siya, dahan-dahan lang yung lakad niya, tapos nakatingin sa akin, tapos yun, dire-diretso na siya pumunta dun sa may na yun, sa may part na yun. Parang nangaasar pa ba na salamat sa pagkain ganun. Parang pa. Tapos pagtingin ko, ayun, wala nang ang dahon yung mga tanim natin, binanatan na. Yan. So kumakain pala ng
dahon mga kagre ang bayawak. Ayun. So nakita natin yung mga tawag dito, mga pwede nang mangyari sa ating farm. At yun na nga, meron tayong isang kalaban dito na na bayawak. So anyways, gagawa na lang natin ng paraan yun. At update ko kayo sa tanim natin pipino. Yan, may bunga na ulit. Ito po ay yung natira nating mga buto na Mega CF1. Nag-start na siyang mag-produce ng bunga. Ayan, so tumila na ang ulan. Umuulan kanina ay tayo mag-spray na tayo. Bali nilagyan ko muna ng balag ito, itong part na ito. Dahil may mga tanim na. May mga gumagapang na yung pipino dito. Iakit na natin mamaya. So pinapanghinaan ako ng loob nga dahil sa bayawak na iyon. Pero gagawin natin ng paraan para mawala. Naawa din naman ako dahil baka yun na endangered species na dito at baka tayo maano rin ng ng kung sino mang nag-aalaga. So yun na nga, yun lang po yung update mga kagre sa ating mga tanim na pipino So sana ay magkaigi. At tara pa naman tayong mga seedling. So palitan ulit natin ng bago, sana makahabol at sana ay wag nang kainin ng bayawak. So yun lang po at kung gusto niyo ng bayawak ay pumunta lang kayo dito at hulihin niyo.